Sa piling mo, ang buhay ay panatag na. Isipan ay payapa sa iyong presensya. Buhay ko't lakas sa'yo nagmumula. Sa'yo, Jesus, ay wala nang hahanapin pa. Sa piling mo, ang buhay ay panatag na. Isipan ay payapa sa iyong presensya. Buhay ko't lakas sa'yo nagmumula. Sapat na sa'kin, Panginoon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Ikaw ay sapat na sa'kin, Panginoon. Di magkukulang aking kailangan, pagkat ikaw ay laging may nakalaan. Sa'yo, Jesus, ang puso ay wala nang pangamba, pagkat lahat ng bagay ay sa'yo nagmumula. Hindi mababalisa dahil nandito ka. Sa piling mo, ang buhay ay kompleto na. Ikaw ay sapat na sa'kin, Panginoon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Ikaw ay sapat na sa'kin, Panginoon. Di magkukulang aking kailangan, pagkat ikaw ay laging may nakalaan. Ikaw ay sapat na sa'kin, Panginoon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Ikaw ay sapat na sa'kin, Panginoon. Di magkukulang mga kailangan, pagkat ikaw ay laging may nakalaan. Hindi magkukulang mga kailangan, pagkat ikaw ay laging may nakalaan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At sa ngalan po ng Panginoong Hesus, ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Welcome po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon tungkol po sa sulat ni Apostol Pablo, ang aklat ng Galacia sa New Testament. Napakahalaga ng aklat na ito, lalong-lalo na sa ating panahon, sapagkat kung ano naging problema ni Apostol Pablo ay katulad din ng problema ng mga Kristiyano ngayon. Kaya po, bago tayo magsimula ay anyayahan ko kayo sa isang panalangin.
Dakila naming Diyos na makapangyarihan, salamat po. Kayo po ang dakilang Diyos. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Kayo po ang sa amin na nagdigtas. Kayo po na unang sa amin umibig. Pinupuri namin kayo at pinsasalamatan sa gabing ito. Sapagkat pinahintulot po ninyo sa inyong biyaya na kami makasumpong ng blessing sa pamamagitan ng aming unang pagtitipon ngayon para pag-aralan ang inyong pinasulat na aklat sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ang aklat ng Galacia. Panginoon, niimbitahan namin ang inyong banal na Espiritu na sana po ay samahan kami, ang bawat isa sa amin at sa aming mga viewer, na amin pong makuha at amin pong manamnam ang sustansya ng mga mensahe ninyo para sa amin ngayong gabing ito. Salamat, Ama, sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ito'y aming dinadalangin sa inyo sa pangalan po lamang ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Ito'y magiging serye ng pag-aaral kung saan atin pong pag-uusapan at ating pag-aaralan ang buong aklat ng Galacia. At ang atin pong Bible study guide na gagamitin sa pagkakataong ito ay yung tinatawag nating Bible study guide or series na isinulat ng isang kilala at siya ang director ng Back to the Bible Ministries. Doon ko po nakuha ang Back to the Scriptures kay Pastor Warren Wiersbe. At ang pamagat po ng kanyang booklet nito na magsisilbing guide sa atin, pero siyempre of course ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin at ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ang pamagat niya at kung makita niyo po ang cover ng book niya ito ay The Wiersbe Bible Study Series, Galatians, Exchange Legalism for True Christianity. Napakaganda. Yan po ang pinakadiwa ng aklat ng Galacia, no? Marami po kasing pumapasok ng mga false teachings, lalong-lalo na yung babala ni Pablo na false gospel, na kung saan tayo pinalaya na mula sa mga aral ng tao, kung saan tayo po ay sinasabi na maliligtas lang sa pamamagitan din ng ating effort, ng ating gawa, na bilang dagdag o additional doon sa biyayang natanggap na natin sa pamamagitan ng kaloob na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus sa krus. Kaya po sa gabing ito ay atin pong pag-aaralan ang Galacia. Tayo po nasa lesson number 1. At ito pong lesson ito ay dinesign para po sa individual studies at para po sa group studies. Ito pong ating gagawin ng pag-aaral ng Bible ay idalangin ko sa Panginoon. Sinasuggest ko po na kung kayo po ay nakikinig ngayon at kay isang pamilya at marami kayo dyan sa tahanan, ay in-encourage ko po ng bawat isa sa inyo ay mag-participate. At nagbigay po ako ng kopya ng ating lesson 1, kung inyo makikita sa ating pong mga group chats, sa former Adventist, nag-attach po ako doon na para pwede nyo i-download at pwede nyo i-print mga kapatid para po sa ganon ay maibahagi ito sa bawat membro ng inyong pamilya. Kung kayo po ay merong halimbawa 5 membro ng pamilya, ay bigyan nyo po isa-isa para masubaybay nila ang flow ng ating discussion. Yan po ang ating magiging kaisan. At kung kayo naman po ay individual nag-iisa at wala kayong printer, pwede naman po i-download ito sa inyong gadget, gaya ng aking pong nabanggit, at inyo pong subaybayan ang flow ng ating pag-usap para po sa ganun kayo po ay para na rin nagpa-participate. Pwede rin po kayong mag-post ng inyong mga question or comments sapagkat tayo po ay mapapanood sa YouTube at Facebook. So bilang pasimula ay para sa karamihan na hindi pa pamilyar tungkol sa background ng aklat ng Galacia, ay bibigay ko muna sa inyo ang ating topic. Ang topic natin ay bad news, good news, Galatians chapter 1, verse 1 hanggang verse 10. Yan po ang magiging pag-aaral natin ngayong gabi. At loobin ng Panginoon na maging pakinabang po ito sa inyong lahat, lalo na sa ating mga baguhang mananampalataya. So ang background at vital statistics ng Galacia ay narito po. Kung ating tatanungin ang purpose kung bakit isinulat ang aklat ng Galacia,
Ang sabi po ay to refute Judaizers. Para i-refute o ito'y tutulan yung mga Judaizers during the time of Paul. Ano ba itong mga Judaizers nito? Ito yung mga Hudyo na napaka-loyal sa law of Moses. At sila po, bagaman sila na-convert na sa Kristyanismo, ay nai-influensyahan pa rin sila ng kanilang kultura bilang mga Jewish people. They continue to promote the law of God. Ito yung mga Kristiyano rin, pero sila po ay mga Hudyo sa kanilang lahi na ang background nila ay Judaism. Kaya nga po ang tawag sa kanila ay Judaizers. Ang Judaizers, ito po, bagaman sila ay Kristiyano, ay nagtuturo pa rin sila, na-influensyahan pa rin sila ng kanilang background sa Judaism, sa law of Moses. Kaya nire-require nila ang mga bagong convert na mga Christians na walang background sa Judaism, kundi mga Gentile Christians na tumagat kay Jesus at sinasabi sa kanila na kailangan, kagaya namin ng mga Hudyo, ay kayo din ay sumunod sa kautusan ni Moises para kayo'y maligtas o para makumpleto ang inyong kaligtasan. Samantalang ang purpose talaga at ang kaligtasan na inaaral na gospel ni Apostol Pablo ay ito po'y panawagan sa sino mang tao, Hudyo man o Hentil, na sila na'y tumanggap sa kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan lamang ng kanilang pananampalataya at magkakaroon sila ng kalayaan mula sa alinmang legalismo, kasama na po yung works of the law na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan po ang ipinopromote ni Paul. Samantalang pinopromote ng Judaizers ay pinopromote nila ay in order for the Gentile Christians to be saved, they must obey the Jewish law in order to be saved. While si Paul, ang dala niya ay gospel, ang panawagan niya ay maging Christian sila by faith, salvation by faith alone kay Christ. At sa ganoon, masusupungan nila ang kalayaan mula sa mga legalismo o yung works of the law. At walang pong duda kung sino po ang author. Ang author po ng Galatia ay si Pablo, si Apostol Pablo. At ang original audience ni Paul ay yung mga churches sa southern part ng Galatia. Ang Galatia po ay matatagpuan sa Turkey sa ating panahon na ngayon. Ito po ay hindi isang church, kundi ito po ay grupo ng mga churches na kanyang sinusulatan. Maaring itong sulat nito ay nag-iisang sulat upang kanya ibigay sa mga churches na nasa lugar ng Galacia. So, hindi isang particular na church ng Galacia, kundi ito ay grupo ng mga churches na naapektuhan ng mga Judaizers. Ito po mismo, ang church sa Galacia ay si Pablo po ang nagtayo nito. Sa pamamagitan ng kanyang first missionary journey, kasama na po ang lugar ng Iconium, Lystra, at Derbe. Kung ang pag-uusapan naman ay ang petsa ng pagsulat ng Galatia, ito po ay sinulat niya approximately about AD 49. AD 49 sa Antioch. Doon po niya ito isinulat sa Antioch noong AD 49. At ito po ay nauna doon sa tinatawag nating Jerusalem Council na naganap noong AD 50. Kung inyong babasahin sa Acts chapter 15, yun po ang kauna-unahang church council or ecumenical council kung saan doon po in-address yung lang mga Kristiyano kasama ang mga apostol at mga elders ng church ang issue tungkol sa legalismo o yung issue tungkol sa kaligtasan kung kailangan pa ba sundin ang kautusan ni Moses sa kaligtasan. Yan po ang naging issue doon. At ang Galatia ay isinulat ni Pablo bago pa yung Jerusalem Council na yon. Kaya ito yung time na talagang nagkakagulo doon sa Galatia. At bilang introduction at background ng Galatian Church ay ang intention ng aklat na ito na isinulat ni Pablo, sabi dito sa commentary natin, it exposes the most popular substitute for spiritual living that we have in our churches today, legalism. Okay? So, hindi sinabi na
false teachings among false cults. No. But I said, sabi ng author, in our churches because that is where much legalism today. Kaya tamang-tama po itong aklat ng Galatia na pag-aralan po kahit ngayon sa ating panahon, maging sino mang mga Kristiyano na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Bakit po? Kasi sa ating panahon, napakarami pong mga mananampalataya na iniisip na sila espiritual. At bakit nila sinasabing sila espiritual? Sapagkat sila hindi gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi sila gumagawa ng ganitong bisyo, sila umiiwas na sa ganitong masasamang gawain. So sa palagay nila, sila spiritual din dahil because of the leaders they follow, because of the group they belong to. The Lord shows us in Galatians how wrong we are and how right we can be if only we would let this Holy Spirit take over. Yan po ang emphasis ni Paul. It is the work of the Holy Spirit to correct us, to tell us that we are wrong or we are right. It is the work of the Holy Spirit to correct us, to tell us that we are wrong or we are right. We are not following human leaders or any religious group. Ang pagiging matuwid natin ay hindi nakadepende kung sino ang ating human leader o kung anong spiritual denomination o anong grupo ka sumasama. Kaya overall, itong Galatia ay ito'y labanan ng pananampalataya. It is a battle for truth. It is a battle for truth. Sa umpisa pa lang ng sulat ni Paul, makikita niyo na po na talagang may problema na ang Galatian churches na kanyang sinusulatan dahil umpisa pa lang, ayun na kaagad ang kanyang in-address. Kaya po, ganong katindi ang concern ni Paul sa church ng Galatians. At sana po, maging ganun din ang ating concern ngayon sa ating panahon. Lalo sa mga pastor natin na nangangaral, saan man kayong church nandoon, ay make sure sa mga evangelical churches na tayo po yung nagiging mapagbantay at mapagmatsyag kagaya ni Apostol Pablo. At ito'y wala lang patumpik-tumpik na atin pong i-address directly. Huwag na natin hintayin at patagalin bago lumala ang problema. Kaya po ang Galatia, it is all about the battle for the truth of the gospel versus the legalism or false teachings or the false gospel of the false teacher. Kaya naging false gospel po ang turing dito ni Apostol Pablo sapagkat yung pure gospel which refers to our salvation by grace through faith alone ay hinahaluan po ito ng law, yang o pagsunod ng kautusan o Mosaic law nung time ni Paul. Okay? Kaya po nagiging false gospel sapagkat sinusubukan ng mga Judaizer Christians na ito na pagsamahin ang law and grace. Minimix nila ang law and grace samantalang sa Bible ay dalawang magkaibang bagay. Is either you are saved by law or you are saved by grace. Hindi pwedeng sabihin na you are saved by the law or by grace and law. Yan po ang point ng Galatian. Kaya po, napakagandang pag-aralan natin. So meron po tayong 15 questions dito. At nais ko po na subaybayin niyo po sa inyo pong kopya ng ating pong lesson 1. Meron po kayong mga copy ng ating lesson 1 na syllabus para po inyong masubaybayan at pinag-uusapan. Number 1, why do you think Paul introduced this letter as he does? What can we tell from this introduction about the possible problems the Galatian churches are facing? Why is it important for Paul to establish that he is not sent by men but by Jesus Christ and God the Father? Ang sagot natin dyan ay sapagkat kailangan talaga niya isulat ito ng merong bagsik dahil alam natin na nakasalalay dito ang kaligtasan ng mga nakikinig sa kanya ng mga iglesia na nasa Galacia. At ito'y magsisilbing warning na rin kasi hindi lahat ng nangangaral tungkol kay Kristo. Katulad ng mga Judaizer, they preach Christ, they preach about salvation, kaya lang meron sa kanilang dagdag. Ang dagdag ay law of Moses. Kaya po ito ay it will serve as a warning. It will serve as a red signal or red flag para sa mga Kristiyano
na hindi lahat na nagpipreach tungkol kay Christ ay teaching the true gospel or good news. Katulad ng case ng Galatia, ang mga false teachers na ito, na mga Kristiyano rin, nagtuturo din sila ng salvation by faith alone. Para sa kanila, ang faith ay hindi sapat. Kailangan nilang patunayan yung kanilang faith na sila'y na-save by keeping the law of Moses. Kaya sa kanila, yung salvation by faith alone ay isang bad news, hindi gospel, kundi bad news. Gospel kasi means good news. Meron po ang ibig sabihin ng gospel, it is good news. So para sa mga false teachers sa Galatia, hindi siya good news. Bad news yung sinasabing salvation by grace through faith alone. Kailangan silang sumunod pa at mag-obey sa Old Covenant laws sa pamamagitan ni Moises. Samantalang, napakalinaw sa Bible at mamaya pag-aaral natin sa introduction ni Paul na ang salvation natin is through Christ alone. Nothing else. It is apart from the law. Okay? So, ang good news para sa mga false teachers na ito ay salvation by faith plus the works of the law. O kaya ay itong salvation sa kanila by faith pero hindi nga sapat. They have to add the law of Moses or keeping the law o kautusan para ma-maintain o manatili sa kanila yung kaligtasan na kanilang tinanggap sa Panginoon. So they have to keep the law of Moses, they have to keep the law to maintain by good works, the good works of the law para ma-maintain nila ang salvation. Kaya based sa tanong, bakit kailangan niya establish ang kanyang apostleship? Kasi kailangan establish dahil kailangan niyang ipatunayan na siya ang mayroong dala ng totoong aral. At bilang patotoo na siya ang may dala ng aral, ay sinasabi niya na ang kanyang authority ng pagtuturo bilang apostol ay nagmula mismo sa Diyos. Ang Diyos na ito ay hindi nagbabago. Ang Diyos na ito ay hindi nagbabago. Kaya therefore, ang gospel na dala-dala at unin niyang pinangaral sa iglesia ng Galacia ay yung gospel na once and for all delivered to the saints ay mananatiling pareho. Same. Wala dapat dagdagan at wala dapat bawasan. Kaya nga po, sabi sa isang aklat dito sa Jude 1:3, although hindi si Paul ang sumulat nito, but it supports a false belief about the true teachings or true gospel. Sabi doon ay, beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing for you to contend for the faith that which was once for all delivered to the saints. Napakalinaw. Yung gospel na tinuturo ni Paul, hindi na dapat dagdagan, hindi na dapat bawasan. Sabi nga sa binasa natin, ay kailangan i-have to contend. We have to contend. Ano ibig sabihin ba ng contend? Makipaglaban. Ipakipaglaban. Ipagtanggol. Hindi panatilihan. Yung word na contend, kung titignan po natin, for example, sa Greek, yung sa Vine's Complete Expository Dictionary, sa Greek ito po ay ang salitang epagonisomai. Epagonisomai. Yan po. It signifies to contend about a thing as a combatant. Ganun katindi po ang kahalagahan ng gospel na itinuturo ng mga apostol, ng gospel ni Kristo. Kailangan ito ay ipaglaban mo. Ito ay ipagtanggol mo. Kailangan talagang ipaglaban mo. To the point na para kang nasa gera. Kaya nga sabi rito, to contend about the thing as a combatant. Pag combatant, para kang nasa gera. Nasa digmaan. Well, alam natin na at tayong mga Kristiyano, we are engaging in a spiritual warfare. Makikipagdigma tayo for the sake of truth, hindi for the sake of war o anumang physical na digmaan, kundi for the sake of truth. Paglalaban na ito. At dinagdagan pa ng word na earnestly sa ibang translation. The word earnestly is added to convey the intensive force of the preposition. Ganong katindi po ang kahalagaan ng pananatili ng totoong ebanghelyo. Ayon naman sa Vincent's Word Studies,
sinasabi dito, yung earnestly contend is only here in the New Testament. Ano yung faith na sinasabi doon kanina sa binasa natin talata na sa Jude 1:3 na we have to contend for the faith. Ito yung faith, it is the sum of all what Christians believe, na kung saan daan na po kasama ang gospel. Na po, talagang ito ibinigay na once and for all. Kaya nga po, yung sabi dito na yung word na once sa Jude 1:3, ang Greek word niya ay hapax. Hapax, once for all. Once for all. Ibig sabihin, hindi lang siya binigay matagal na, kaya pwedeng dagdagan. Hindi. Kundi binigay na siyang matagal na, at yun na po ay sapat na hanggang sa habang buhay, habang panahon. Hindi na po dapat dagdagan. Sa isang commentary naman ng isang scholar na si Bengel, sabi niya, ang hapax o once and for all na binigay sa atin na faith, ibig sabihin ay no other faith will be given. Kumbaga, tapos na, naibigay na kung ano yung pananampalataya na dapat nating tanggapin hanggang sa panahong ito. Naibigay na. No other faith will be given. Wala nang ibibigay. Wala na tayong inaantay pa na sinasabing mga bagong liwanag na tatanggapin ngayon sa panahon natin. Sapagkat it was once and for all given for the saints. The reason why si Paul sa Galatians 1:8-9 ay sinasabi niya na kahit kami o ang anghel ay mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo ay nalaban. Sabi doon sa English even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the ones we preach to you. Pagka merong lumapit sa inyo at merong dalang ibang aral, kontra sa narinig na ninyo na once and for all binigay na sa saints, ay inyo na itong tumpain, itakwin ninyo. Kaya sabi dito, sa verse 9, and we said before, inulit-uli niya. Ano yung sinabi niya uli dati? And say again. I say again. In-emphasize talaga niya para hindi makalimutan. Ito yung importante talaga. If anyone preach to you a gospel contrary to the one you receive, natanggap na. Once and for all, let him be accursed. Okay, number 2. Choose one verse or phrase from Galatians 1:11 up to 10 that stands out to you. This could be something you're intrigued by, something that makes you uncomfortable, something that puzzles you, something that resonates with you, or just something you want to examine further right at here. So, ano po, pumili ko kayo ng word or phrase na parang striking, na nakita nyo, wow, ganito pala yun. Oh, ano kayo ibig sabihin to? Yung ganon, na naka-epekto sa inyo, na-surprise ka, parang na-puzzle ka. Para sa akin, itong nasa verse 6, yung nakita ko, na kung saan sinasabi doon ni Paul, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Kahit na dito sa verse mismo, sinasabi ni Paul na mismo siya na-surprise. Bakit siya na-surprise? Kahit na dito sa verse mismo, sinasabi ni Paul na mismo siya na-surprise. Bakit siya na-surprise? Sabi dito, you are so quickly deserting him or deserting him who called you in the grace and turning to a different gospel. Kung baga sa Tagalog, ako'y nagulat sa inyo. Ako'y namangha dahil napakabilis ninyong iwanan yung pagtawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya. Ganun yun. Hindi na-expect ni Paul na ganun kabilis na sina'y maniniwala agad-agad sa different gospel. Of course, it can happen to us as well. Maaaring mangyari din sa atin itong nangyari sa problema sa Galatian. Now, number 3. Why do you think Paul opens his letter by describing his qualifications for presenting the message? Bakit? Ba't kailangan niya na sa pagsusulat niya sa Galatia, kailangan niya isulat yung qualifications niya? Hindi dahil sa
kailangan ang qualification kailangan ay ordained pastor ang mangaral o kaya ay naordinahan. Hindi. The qualifications na sinasabi niya dito, actually, 3. Okay? Para sa kanya, meron siyang binanggit na 3 na sources ng authority niya kung bakit may karapatan siya na magsabi kung anong false at true gospel. Okay? So, dyan po sa inyong guidelines, nakasulat dyan sa Going Deeper. Sa section na yan, from the commentary. And sabi ron, number 1, his ministry. Ayon sa verses 1 and 2 ng chapter 1. Paano nasabi natin na itong source ng authority niya, yung ministry? Kasi siya mismo ay kinumisyon at sinugo ng Diyos nung kanya na-encounter si Jesus Christ. Nung siya papunta sa Damascus, hindi ba? Hindi lang siya ang nakakita ng liwanag at nakarinig. Maging mga kasama niya, narinig ang tinig, bagaman hindi naintindihan, at nakita ang liwanag, bagaman hindi na nakita kung anong klaseng liwanag. Si Paul lang nakaintindi ng sinasabi ni Jesus ng time na yun. So it is another argument ng kanyang apostles na masasabi niya na mas nahigitan niya itong mga false teachers dahil itong mga false teachers ay sulpot lang. Wala namang ganong karanasan. Hindi na na-encounter si Jesus ng visual na kagaya na nangyari sa kanya. Nabulag pa nga siya ng 3 days. Yan po. At saka mismo nakita niya, ibig sabihin, siya mismo nakita niya ang Panginoon sa Kristo na siya'y buhay. At kung babasahin yung Acts chapter 9, Pablo, bakit mo ako pinag-usig? Sabi ni Jesus sa kanya. Pero doon ay makikita natin na alam niya, si Paul, alam niya, although hindi niya na-encounter personally si Jesus, alam niya na si Jesus ay napako sa krus, nabalitaan niya yun. At siyempre, fresh pa yung balita na yun. Pero nagpakita mismo sa kanya, siya na-convince siya na si Kristo ay totoo nga ang pangangaral ng mga Kristiyano na si Kristo ay nabuhay muli sa mga patay. Okay? Number 2, na source ng kanyang authority, bakit siya may karapatan na magsabi ng true gospel at ang mga kalaban ay false gospel. Yung kanyang message, sabi sa verse 3-4, kung titingnan nyo, sa umpisa ng message niya, ay maliwanag na sinasabi niya, yung gospel. Di ba? Kung kayo may Bible, basahin nyo sa chapter verse 3 and 4. Sabi ron, grace to you and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age. Di ba? Si Kristo ang nagdigtas sa atin, hindi yung gawa natin. Diyan pa lang, maliwanag na niya sinasabi kung paano natamo ang kaligtasan. Kaya yung tinuturo ng mga false teachers about the false gospel ay talagang walang basehan, walang authority. Okay? And number 3, yung kanyang motive. Ano bang motive ni Paul? How come it becomes his source of authority? Kasi yung motive niya ay sinasabi doon na malinis ang kanyang motibo. Samantalang in-expose niya ang motibo ng mga false teachers na ito. Kasi sila nagtuturo para sa pakinabang. Makinabang sila na ang Diyos nila ay Diyos ng kanilang, ang Diyos nila ay ang kanilang mga tiyan. Okay? The false teachers were not ministering to the glory of Christ, but for their own glory. Yan ang problema ng mga false teachers. But Paul's motive was pure and godly. He wanted to glorify Jesus Christ. Kaya mga kapatid, okay, yung nakita ko rito, ang ating pong task, lahat po tayo ay may karapatang mangaral. Hindi lang po tayo naniniwala na mga pastor lang may karapatan. Lahat po ng members, lahat ng Christians, lahat po tayo sa Former Adventist Fellowship Philippines, you have all the authority to preach the gospel. Why? Kasi na-encounter natin si Jesus. Nabago niya ang ating buhay na noon na hindi natin kayang baguhin. Hindi po ba? At dahil doon, ay patotoo yun na tinawag ka ng Panginoon para sa isang mahalagang gawain. Number 2, yung message niya. Ang message natin ngayon, hindi katulad ng message natin noon sa pinagsasama-sama nating religion noon. Kundi ang message natin ngayon, gospel, na Jesus lived, died, and was resurrected from the dead para masave tayo sa ating mga kasalanan. Yun lang po ang ating message, like yung message ni Paul. And number 3, of course,
Nandito yung motive natin. Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit tayo nangangaral? Ako mismo, ba't ako nangangaral? Bakit masaya ako na pangunahan ang former Adventist Fellowship Philippines? Hindi for my glory. Wala na ako mapapala. I do this to glorify God dahil siya ang nagdikta sa atin lahat. Kaya in response to His goodness towards us, dahil niligtas niya tayo, binigyan tayong buhay na walang hanggan. Ang motivation sa akin, kasi gusto ko siyang pasalamatan. Kaya gusto ko rin na gantihan ang Panginoong Jesus at ang Diyos sa kanyang kabutihan, na magdala tayo ng maraming kaluluwa para marami rin ang maligtas. Ano po? Kaya yung ministry niya, it objects. Ito yung pansagot niya sa mga kalaban niya, mga false teacher. No? Na-encounter niya si Jesus na hindi nangyari sa mga false teachers. Ano pa? Yung message niya, Gospel of Christ, we are saved by grace through faith, na hindi yan ang pinapangaral nila ng mga Judaizers. Bagkus sinasabi na kailangan pa silang sumunod sa utos ni Moises, kagaya sa ating panahon. At ang motibo niya, napakalinis. Kaya nga sabi ng Galatians 6:14, as for me, may I never boast anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of the cross, my interest in this world has been crucified, and the world's interest in me also has died. Ang ganda. Sana po maging ganito rin ang ating maging motto sa ating paglilingkod sa Diyos. Ano sinabi ni Paul? Kung meron akong pagyayabang, ang pagyayabang ko hindi yung posisyon ko, hindi yung narating ko, hindi yung aking experience na matagal na, hindi. Ang pagyayabang ko ay na si Kristo ay namatay para sa aking kasalanan. Dahil sa krus ni Kristo, dahil sa kanyang kamatayan sa aking kasalanan, ay namatay na rin ang interes ko tungkol sa mga bagay na pakinabang ng sanlibutan ito. Na ituring na naipako sa krus. Kaya kung tayo po ay parang na-entice tayo, na parang na-tempt tayo, na-consider yung mga offer ng sanlibutan na mako-compromise yung ating Christian faith, isipin nyo na lang, sabihin nyo sa inyong sarili, hindi ba na-crucify ko na sa cross ang kasalanan ito, yung desire ng aking flesh para sa sanlibutan? Namatay na siya. Namatay na ang relasyon natin sa sanlibutan. Namatay na ang relasyon natin sa ating makalamang desire. Kaya wala ibang mamotivate sa atin kundi ang paglingkuran ng Panginoon at siya'y lolatiin. Kaya yan, napakaganda ng point na yan, mga kapatid. Kaya yung tanong dito, what does this letter tell you about the challenges facing the early church? How are these unlike the challenges unlike the challenges the church faces today? Number 4, why is it really not gospel at all? Yan ang tanong. Bakit hindi gospel at all? To believe one needs Christ plus something else. In this case, the law of Moses in order to please God. Bakit hindi ito gospel talaga? Why does Paul offer such strong language to challenge this perversion of the true gospel? How does Paul communicate his urgency to this letter? Kasi nga po, sabi nga dun sa verse 7 na binasa natin kanina, not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Ano po? Anong problema kung bakit po hindi talaga gospel ito? Kasi ang purpose nitong another gospel or false gospel is to distort the gospel of Christ. Yung salitang distort sa Greek ay metastrepo. Ibig sabihin ibaluktotin. Ibaluktot. Kumbaga sa alambre na straight. Binaluktot mo, hindi na sa straight. Okay? Sa Greek po, ito yung nangangahulugan din na corrupt. Distort is to corrupt, pervert, and turn. Baluktutin. Yung tuwid, binabaluktot mo. Grabe. Yan po ang epekto ng false gospel. At isa nga sa mga meaning niya, pervert. Sa Tagalog, pag sinabing ikaw ay pervert, bastos ka. Yung palang false gospel ay kabastusan sa ebanghelyo ng Panginoon. Pambabastos, walang respeto at paggalang sa tunay na ebanghelyo pinangaral ng mga apostol.
Yan po ang bidding niyon. For example, nung ako'y Jehovah's Witnesses for 16 years bago naging Adventist, usong-uso sa amin noon, sa mga saksi ni Jehovah, pagka taon-taon merong bagong aral ang kanilang leader, ang kanilang Watchtower Society, sinasabi nila na ito ang bagong liwanag. Ito ang bagong liwanag ngayon. New light. Sa amin ng mga Jehovah's Witnesses noon, pag sinabing new light, wow, may bagong liwanag. Tuwan-tuwa kami noon. May bago na namang liwanag. O, ganyan yan. O, tapos, sa mga SDA naman, sa SDA naman, ang term naman nila na ginagamit, hindi pa kontento sa gospel, ay present truth. Si Mrs. Smith, meron na lagi binabanggit na, this is the present truth. Present truth. Ibig sabihin, kung may present truth, may past truth, may future truth. Ano? Kaya nga minsan ginagamit din ang mga kaibigan Adventist na si Ellen White ay lesser light to bring us to the greater light. O, kailangan mo po ng lesser light, may greater light ka na. Yan pong ibig natin sabihin. At pagka ikaw naman ay INC o kaya ADD, marinig mo sa kanila yung, kasi ganito, ang sugo ng Diyos sa huling araw. Tapos, mayroon na naman lumabas, hindi isang sugo. Ako ang sugo ng Diyos sa huling araw. Aba, biruin mo. So, parang yung mga dating naturo ng apostol, yung gospel lang once and for all, delivered to the saints, na isang tabi na. Nasa isang tabi na. Sila na lang ang katotohanan. Kaya pag hindi ka daw sumama sa kanila, hindi ka maliligtas. Yan. Yung ano naman, yung mga kapatid natin sa Islam, ang tawag nila sa kanilang Quran, they do not believe in our Bible. They believe in Quran. Sabi nila, ang Quran ay the last testament. Kung meron daw tayong Old Testament sa Bible, meron tayong New Testament sa Bible, ang mga Muslim naman, meron silang last testament. Another revelation na naman yun. May bago. Okay? Tapos yung mga Mormons, meron silang Book of Mormons. Ano ng Book of Mormons? It is another testament of Jesus Christ. So yung religion ng Islam, yung Quran pala, hindi lang siya last testament. May another testament pa ni Jesus Christ. No? Walang katapusan yan. At yun sa ating mga kapatid na pinanggalingan din natin noon sa Roman Catholic Church, meron silang infallible scripture plus tradition. Kaya hanggang 1817, ang dami-dami nilang mga dagdag na aral. Si an Immaculate Conception, si Mary, Mama Mary. Ang dami! Ano po? Yan po ang nagagawa ng false gospel. False teachings. Kapiligtaran ito ng mga gospel na sabi nga dito, the faith that which was once delivered to the saints. Kapag ganyan po ang ating aral, na mayroon pang huling sugo, may present truth, may new light, mayroong last testament, may another testament si Jesus, may gospel, may scripture plus tradition. Pag ganyan po ang ating paniwala, ibig sabihin lang yan, isa lang hindi pa ho natatapos pala at hindi pa kumpleto ang gospel hanggang sa panahon natin. Yan lang po ang ibig sabihin ng false gospel. Hanggang ngayon, hindi pa nakukumpleto ang kaligtasan natin. Hanggat hindi ka maniwala sa pinapangaral ng mga ito, hindi pa kumpleto ang kaligtasan mo. Anong pinagkaiba niyan sa problema ni Paul noon sa mga Judaizers? Wala. Pare-pareho lang sila. Nagdadagdag sa kung ano na yung unang pinangaral ng mga apostol. Mga kapatid, mga kaibigan, safe na po tayo kung anong inaaral ng kaligtasan ng banal na kasulatan na sa Bible alone. Ano po? Ang kaligtasan isa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya lamang. By grace alone, we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yan lang po talaga ang tenets of faith ng mga unang Kristiyano. Kaya tinapos na po ang totoong gospel, ang message ng totoong gospel, tinapos na po ni Kristo ang ating kaligtasan 2,000 years ago na. Yung nabanggit natin may mga false gospel, mga false teachers, sila lang nagsasabi na hindi pa tapos ang kaligtasan natin. Dahil marami ka pang dapat gawin
para makumpleto ang kaligtasan mo. Yan po ang essence ng false gospel na lumalaganap din sa ating panahon. Kaya napakaraming relihiyon. At nakakalungkot, marami pong mga Kristiyano ang nadadaya dyan hanggang ngayon. Yan po ang problema ng mga churches ngayon. Number 5, what are some of the things churches add to the gospel today? What are the good intentions behind those additions? What makes them similar to the requirements of Judaism? Nabanggit natin yung mga samples kanina. At ang similarity nito ay sinasabi nila kulang pa ang ginawa ni Kristo sa krus. Kailangan pagdagdagan natin. No? Nasabi ni Jesus, it is finished. Hindi pa talaga finish yun. Kailangan ikaw ay humabol sa finish. Kailangan dagdagan mo kung ano yung tinapos ni Kristo para makumpleto ang kaligtasan mo. Kaya sabi dito sa ating commentary, sa ating guide, grace is simply God's favor to undeserving sinners like us. Okay? The grace of God is a basic theme in this letter. The Galatian believers were not simply changing religions or changing churches, but were actually abandoning the very grace of God. To make matters worse, they were deserting the very God of grace. Pinuin mo yan? Yung palang, kaya si Paul nagalit sa nangyayari sa Galacia. Kasi, mabilis lang lumipat, mabilis lang napaniwala ng mga false teachers into another gospel na they have to add the law of Moses. Kaya dahil dyan, sabi nga dito sa commentary, hindi lang sila nag-change ng religions o nag-change ng churches. Ang talagang ginawa nila, pag sila lumipat pa at napaniwala sa false gospel, ang iniwan talaga nila ay mismo biyaya ng Diyos. Biruin mo yan. Kaya sabi dito, ang mga napaniwala ng false teachers at umiwan sa false gospel, sila iniwan talaga nila yung mismong Panginoon. Ang Diyos ng biyaya talagang iniwan nila. Grabe, no? Naalala ko to yung binitang sa akin nung ako'y umalis doon sa dati kong pinanggagalingan. Sinasabi nila, iniwan mo ito nagkatotohanan, iniwan mo ang Diyos. No, hindi ko iniwan ang Diyos. Ang iniwan ko sa akin dating relihiyon. Yung relihiyon ko, iniwan ko kasi false gospel tinuturo ko. Pero ang Diyos hindi ko iniwan. Diba? Yan din ang masasabi ko sa ating mga samahan sa former Adventist Fellowship Philippines. Hindi natin iniwan ng Diyos kung umalis tayo doon sa dati nating pinanggagalingan. Ang iniwan natin yung relihiyon na legalistic, nagtuturo ng false gospel. Tayo ngayon ay nasa liwanag na part ng ngayon ng kaharian ng Diyos. Ang Diyos mismo hindi natin iniwan, bagkus iniwan natin yung maling aral, tayo tumungo na sa Diyos ng biyaya. Amen po ba? 6. Question. Why might the Galatian Christians abandon grace in favor of a set of rules and laws? What makes a system of laws compelling to those who seeking favor with God? Bakit nga naman mabilis silang nadala at mabilis na inganyo itong mga taga-Galacia na mapaniwala na kulang pang kaligtasan nila? Doon pumapasok po yung human tendency. Kahit naman ngayon marami ako narinig na mga ngaral. Pag sinabi natin na manampalataya ka lang sa Panginoong sa Kristo, ikaw ay maliligtas. Tanggapin mo lang si Kristo na yung tagapagligtas at Panginoon, maliligtas ka. Pinagtatawanan tayo nito mga kultong to. Bakit? Sabi na, ang bilis naman ng kaligtasan nyo. Para kang instant coffee. Instant. Madali mo lang timplahin. Hindi ganyan daw ang kaligtasan. Kaya malamang, itong mga taga-Galatians, na ganun din ang tingin nila, parang nag-guilty ngayon sila. Ganun lang ba kabilis? Manampalataya, parang hindi ako kontento, parang kulang nga. Ba kailangan talaga ito? Utos din naman ng Diyos. Wala namang masama sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay mabuti. Ang kautusan ng Diyos ay banal. Kaya sabi na, kailangan siguro ito pa rin ito para mapatunayan ko sa Diyos. Sundin ko itong 10 utos. Manginin ako ng Sabat para makumpleto at maramdaman ko na talagang ako ligtas. Ayun. Kaya kung pwedeng siya, mas madali siyang makainganyo. No?
Yan po ang problema ng mga taga-Galatians. Kaya sabi dito sa commentary, like the cultists today, the Judaizers would say, we believe in Jesus Christ, but we have something wonderful to add that what you already believe. Parang sinasabi nito mga Judaizers sa mga Christians, magtama naman, manampalataya kay Kristo, pero mas maganda, isama mo na to. Kailangan idagdag mo to prove your love to Christ. You have to keep the 10 Commandments. You have to keep the Sabbath. It shows that you are following the example of Christ. Yan ang pagkakahabag natin panahon. Yan. Section number 7. The Judaizers want to add Jewish cultural custom, such as the food taboos, o mga pagbabawal ng karumal-dumal na pagkain, to their version of the gospel. What are some cultural customs among American Christians that are good in themselves, but not gospel requirements? Ito is American context. Pero palitan natin ang tanong, what are some cultural customs among Filipino Christians that are good in themselves, but not gospel requirements? Yan. Ano ba yun? Ha? Halimbawa, yung make love, not war. Huwag tayong mga pagdigma. Mag-ibigan tayo. Kaya nga, di ba? Ngayon sa Pilipinas, marami na nagpropose na maging legal na ang kasal between man to man at woman to woman. No? We're making love. Hindi war. Nagmamahalan sila. Hindi mo sila masisi. Pero, that is against the gospel of Christ. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay kung paano kanya ginawa, doon ka mag-function. Ano po? Kung ano yung kanyang kalooban, kung ano yung sinasabi na immoral at moral, yun dapat. Kung paano ka dinisign ng Panginoon, doon ka lang mamumuhay. Yan po. Remember, when God created Eden and Eve, at ang Diyos po ang nag-establish ng marriage, ang purpose mo ng marriage is procreation. Procreation. Magre-recreate kayo parang, since you are man is created in the image of God, magre-recreate kayo magkakaanak kayo, di ba? Procreation. Ang lalaki at babae lang na nagsasama at kinakasal na mag-asawa, ang pwede makagawa nun. Pero, hindi pwede magawa yun ng parehong lalaki o parehong babae, mga kapatid. Number 8. Review Galatians 1:6-9. What is the war that Paul is waging in these verses? According to Paul, how do we know which teachers are false teachers that is prompting such strong language from Paul? Do you see the same kind of passion in today's church? Explain. Ano yung war? Ito yung digmaan. We have to contend to those who are perverting the will of God. Nakikipaggara tayo. Number 9. Circle Galatians 1:10. Why do you think Paul included this in his letter? What specific concern he might be addressing that are the signs that tell us someone is trying to win the approval of men and not God? Ito po. Basahin natin Galatians 1:10. For am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Marami kasi mga churches ngayon ang parang naging entertainment na lang. Imbis na expose ang kasalanan sa pulpito, expose ang kamalian ng mga tao at ang mga Kristiyano mismo. Ang ginagawa ng ilan ay binabawasan yon. Kaya nga iba, hindi na masyado nangangarap tungkol sa impyerno. Kasi natatakot ang mga tao. So para maging mas dumami ang membro, mas dumami ang, siyempre, malidikom nilang ikapo, kung may ikapo sila. Siyempre, sasabihin lang nila kung ano yung gustong marinig ng mga membro. Kaya sabi ni Paul, hindi dapat tayo nagpipreach para ma-please ang tao, kundi para ma-please ang Diyos. Di bali na magalit ang maraming tao. Di bali nang wala masyadong magsimba sa atin at ayaw ng message natin as long as pinipreach natin ang totoong gospel. Ano po? Number 10. Paul sometimes comes off as sounding self-important in his letters, as in Galatians 1:1, 8, and 10. What gives this impression? Why do you think Paul felt compelled to speak confident of his role in the early church? What did this say about Paul
about the manner in which God uses Paul. Kumbaga, ang tanong dito, bakit parang si Paul nagyayabang dito? Nagbabrag siya. Bakit pa importante siya rito? Lalo na yung sinabi niya doon sa Galatians 1:8, 9. Pagyayabang ba ito? Pagmamalaki ba ito? Hindi ganun ang gusto ni Paul. Kasi gusto niya na maging maliwanag sa mga taga-Galacia ang pagkakaiba ng mangangaral ng Diyos at mangangaral na huwad na walang ginagawa, kundi gusto lamang ng tao ang gusto niya ipangaral. Yung gusto lang marinig ng tao ang kanilang marinig. Samantalang si Paul, sinasabi niya na sinasabi ko tama kasi galing naman sa Diyos. May commission ako sa Diyos, hindi pagyayabang yun. Sabi niya, ang pinagyayabang ko yung krus ni Kristo. Namatay si Kristo para sa akin. And I die into the world. Namatay na rin aking desire sa sanlibutan. Yun sinasabi niya. Ano po mga kapatid? Kaya po, dito sa ating huling tanong na ito, sa ating questions 11, 12, and 13, sinasuggest ko, kung kayo dyan sa inyong tahanan, kayo po ay 5, 6, or kung kayo ay 7 or 8, mag-form kayo ng pair, partner-partner, at i-discuss nyo ito, tanong na ito. No? Ito'y parang group dynamics. Maging honest lang po tayo, maging open tayo sa discussion. Ngayon, kung merong ayaw magsalita, wag natin pilitin. Okay? Number 11. Paul doesn't hold anything back in Galatians 1 when describing his role in the church. What do you see as your role? How confident are you in that role? What is the line between confidence and bragging? Ayan. How do you show your role like ni Paul na matapang siya magsabi kung ano talaga ang katotohanan, kung anong tinatawag na gospel ng kaligtasan. Kung tatagalogin natin, bakit importante kay Paul na sabihin niya lahat ang kanyang background, yung pagkatawag niya bilang apostol, yung kanyang kailangan pa niya sabihin na nakita niya si Jesus, para sa ganun paniwalaan siya, di po ba? Yung credibility ang pinag-uusapan dito. So ano sa tingin mo nakikita mong role ngayon? At gaano ka confident ngayon sa role mo bilang Kristiyano para sa iyong sambayan at sa mga kasama mo sa trabaho, sa school, sa mga friends mo? Okay? Number 12. Have you ever deserted the gospel of grace Paul is referring to in this letter? If so, what did that look like? What was it that tempted you away from the gospel of grace? What did you do to discover grace? Ikaw ba sa iyong buhay ay nagawa mong itakwil nung minsan yung gospel of grace at ikaw ba ay na-influensya ng false gospel one time sa iyong buhay? So anong pagkakaiba kung ikaw ay naging Kristiyano at ngayong ikaw ay nandun pa sa false gospel? Okay? At ikaw ba ay may pagkakataon na tempt ka na gusto mo bumalik doon sa dati mong relihiyon? Yan ang tanong dyan . In what ways did you feel called by God? When did you have first hear this calling? How was it changed as you have grown in faith? Na ikaw ba ay naramdaman mo na ikaw yung ipagtawag ng Diyos, tinawag ka ng Panginoon? Kailan mo na narinig itong calling nito? When did you encounter Jesus in your life? Paano nito na bago at na-influensyan ang iyong pananampalataya sa ngayon? At paano ito naka-influensya sa iyong sambahayan, sa mga kaibigan, at sa mga kasama mo sa trabaho? And number 14, think of one or two things that you have learned that you'd like to work on in coming week. Remember that this is all about quality, not quantity. It's better to work on one specific area of life and do it well than to work on many and do poorly. Okay? So, kumbaga, paano sinasabi rito, mag-isip ka ng isa o dalawang bagay na natutunan mo ngayon sa ating pag-aaral. At itong natutunan mo, kung nakita mo na hindi ka nakakasunod dito, kung sa tingin mo ay ikaw hindi namumuhay ayon dito, anong dapat mong gawin yung linggo nito para makita ang pagbabago sa iyo?
And lastly, number 15, write a prayer below. Okay, or you can pray in silence, inviting God to work on your mind and heart in those areas you previously noted. Be honest about your desire and fear. So, application portion na po ito, mga kapatid, mga kaibigan. So, isa-summarize natin, ano po natutunan niyo sa ating lesson? Meron bang, ano yung point sa ating pinag-usapan, nagkaroon ng malaking impact sa iyong buhay? Nakonsensya ka, tinamaan ka ba sa mensaheng ito? At kung tinamaan ka, anong dapat mong gawin? Paano haharapin ito? At sinasabi nga rito na isulat mo ngayon dyan sa iyong notes yung panalangin sa Diyos at paano mo ahingin sa Diyos, ihilingin sa Kanya na tulungan ka para ma-overcome mo yung mga bagay na yan na ating pinag-uusapan. Kaya po, salamat na marami sa inyo pong pag-participate sa ating first day ng lesson 1 ng ating pag-aaral sa Aklat ng Galatians. Ang aking pong dalangin sa Panginoon, nawala tayo ay pagpalain. Kung nais po ninyo paggandaan, ang susunod na week natin pag-uusapan, basahin niyo po sa inyong Bible naman ang Galatians chapter 1, verse 11 hanggang 24. At mag-pray po sa Holy Spirit na patuloy niyang i-reveal sa ating buhay yung katotohanan na at mga kamalian na ating natatanggap na dapat ito ay mahayag sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Biblia. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilan namin Diyos, salamat po ng marami. Napakabuti po ninyo. Salamat po sa katotohanan na ang gospel po na once and for all delivered to the saints ay narito lang sa Biblia. At hanggang ngayon ay maliwanag na po namin nababasa at naunawaan. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na ma-realize kung saan kami nagkamali, kung dapat namin baguhin sa aming buhay. Para sa ganun, Panginoon, kami patuloy na lumugo sa pananampalataya. Patawad po sa aming pagbabalingwala sa inyong kabutihan. Kapag kalimot sa inyong biyaya, Panginoon, ngayon po ay muli inaanyayahan namin ng banal na Espiritu ay mag-take charge sa aming buhay para mamuhay kami lumakad sa Espiritu. Ito'y amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.